Before anything else, happy New Year po sa bawat sa po sa atin dito. Amen po ba? Masaya tamo po na bayo na naman banwa. Kaya po. Alright? And at ngayong umaga ito mga kapatid, I'm speaking this to everyone na abundance of grace, abundance of God's favor, love ng Panginoon Diyos at maging yung goodness niya shall follow us all the days of our lives. Amen po ba? Say amen to that mga kapatid. Yun ang sinasalita ko sa bawat sa pusa atin dito ng saganang biyaya ng Diyos, saganang pagmamahal niya, saganang pabor niya, at saganang kabutihan niya ang siyang sumunod sa atin sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen po ba? Alright. Okay. It's a privilege na naman po ngayong magang ito na po maging tagapagsalita, mensahero po ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. At ngayong umagang ito, I hope mga kapatid, ready na po kayong tumanggap, ready na po tayo makipag-aral sa mga salita ng Diyos ngayong umagang ito. Amen po ba? Ready na po ba tayo? Alright, okay, so let's be excited in listening to the Word of God. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay sumandaling yung buhat manalangin. Ang maraming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkabili po sa amin, na minsan pa, Panginoon Diyos, inilaan mo na kami po ay magsama-sama sa lugar pong ito para sa dahilan na itataas ka namin, pararangalan ka namin sa aming mga buhay. Lord, we acknowledge your presence in our midst. Sabi mo kasi sa inyong mga salita na kung mayroong mang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa inyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kaligitnaan. Kaya Lord, higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang presensya mo ang aming inaasam ngayong maging ito na mararanasan sa pagkakataon po ito, Panginoon Diyos. Lord, dalayan po namin, maging yung mga kasama po namin na wala ngayong umagang ito. Nasaan man po sila, salamat po sa patuloy ninyong gabay sa kanila, sa inyong patuloy na protection sa kanila, at maging sa pag-ibig niyo po sa kanila na hindi nagbabago kahit anong mangyari, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, dahil alam po namin na ang pagmamahal niyo po sa amin, Lord, ito'y walang hanggan. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umaging ito. At minsan pa ginigit Panginoon Diyos sa pagkakataon nito na makakapakinig po kami ng inyong mga salita. Alam po namin hindi magiging sayang, Panginoon Diyos. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng mga salita mo na maririnig po namin na dahil ang mga salita mo ay lubos ang kapangyarihan nito, Panginoon Diyos, na kayang baguhin ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso at ang aming mga buhay, Panginoon Diyos. Kaya dalayan po namin, Panginoon Diyos, na sa mensahe po na ibibigay niyo po sa amin ngayong maging ito, maging kapakipakinabang po ito, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay, hindi lamang po sa araw ng bukas, kundi sa buong buhay, sa buong araw ng aming pong mga buhay, Panginoon Diyos. Lord, salamat po. This year 2024, hindi po namin alam ang mga mangyayari. Hindi po namin alam ang pwedeng mangyari sa amin, sa mga pamilya namin, sa mga kamahal namin sa buhay. Pero nagtitiwala kami, Panginoon Diyos, sa inyo po, na aming Panginoon Diyos, na sa inyo walang imposible, walang mahirap, na alam po namin na kayo ang magiging gabay po namin, kayo ang magiging pamantayan namin sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, para makapamuhay kami na mayroong kumpiyansa, mayroong tapang sa pagharap po namin sa bagong taon po na to. Salamat, Panginoon Diyos, salamat sa pagmamahal mo, salamat sa kabutihan mo, sa bawat sa po sa amin. Binabalik po namin ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, kung mayroon man po kami hindi nabagit sa aming panalangin, kami nagpapasalamat dahil tinanggap po namin ang mga ito sa tayong pangalan ng iyong anak na aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Alright. Okay. Okay, so masaya ako nakasama natin si Sister Del, ano? Tapos Brother Jay, yan. Tapos si Brother, ano kasi? Rodrigo. Okay, welcome po sa gawain ng Diyos, sa kapulungan ng LCC. At naniniwala kami na hindi aksidente na kayo po ay naririto sa kapulungan na to at maririnig ninyo ang mga salita ng Diyos. Dahil alam po natin sa Diyos walang aksidente, tama po ba? Lahat ay nilalayo niya ayon dun sa kanyang kalooban. Alright. Okay. Doon sa binasa po kanina sa scriptures, ano kasi doon? Matthew chapter 11, 28 to 30. Alright. Okay. Babasahin ko siya sa English, sa King James Version. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Tapos yung John chapter 19, verse 30. Sa Matthew chapter 11, verses 28 to 30, sabi niya sa English, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tapos sabi din naman sa John chapter 19 verse 30, ganito po sinabi dyan, when Jesus had received the vinegar, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up the ghost. Okay. So, ito po yung title na pag-uusapan po natin. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umagang to. Tingnan po ninyo sa ating whiteboard. Ang nakasulat dyan, ito po ang ating pag-uusapan. In Christ and in His finished work, there is rest. In Christ and in His finished work, there is rest. Sa Tagalog, kay Kristo at sa kanyang tinapos na trabaho, may kapahingahan. Wow. Okay? Alright. Saan ninyo madalas nakikita itong katagang ito? Nakikita nyo po yung nasa baba? Ano nakikita nyo? Yung R-I-P. Ano naintindihan nyo yung R-I-P? Rest in peace. Saan ninyo madalas nakikita yung katagang yan? Sa sementeryo. Tama? Yan ang nakalagay dun sa mga nicho. Nang nakalagay, rest in peace. Tapos yung pangalan. Tama ba? Rest in peace. Okay? Traditionally, lahat ng tao naniniwala na kapag ang tao namatay, mapapahinga na. Traditionally, ha? Traditional. Yun ang tradisyon ng mga tao na lahat daw ng tao, ang tao, kapag namatay, siya ay mapapahinga na. Totoo kaya yon? Etong tanong ko ngayon, mapapahinga ba ang isang tao kung siya'y nasa impyerno? Hello? That's my question. Mapapahinga ba ang isang taong namatay kung siya ay nasa impyerno? Well, here's my honest answer dun sa tanong na yon. Hindi siya mapapahinga. Bagkus ang mararanasan niya, walang hanggang kapaguran. Eternal restlessness. Come to think of this. Mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, na wala kay Kristo, at gayon sila'y nasa impyerno. Araw-araw, gabi-gabi, walang katapusan, pagod na pagod sila sa buhay. Yun ang totoo. Hello? Yun ang totoo. Kaya ngayong umagang ito, hindi aksidente na maririnig mo ang mensahe nito. Kay Kapangpangan, alin po aksidente na damdaman mo ang mensahe niyo. You don't have to wait your death before you can have rest. Hindi mo kailangang antayin ang iyong kamatayan bago ka magkaroon ng kapahingahan. You can have it right now habang buhay ka pa. Listen, Jesus is the source of rest. Jesus is the source of rest. Sa Tagalog, si Jesus ang pinagbumulan ng kapahingahan. Ito ang panyaya niya sa verse 28. Sabi niya sa verse 28, lumapit sa akin kayong lahat ng napapagal at nabibigatang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tanong, what kind of rest? Anong klase ng kapahingahan ang binibigay ng ating Panginoon? It's not the rest of your body. Hindi kapahingahan sa iyong katawan. Kasi kapag napagod ang katawan mo, Sister Del, anong gagawin mo? Matulog ka lang ng mabuti. Tama po ba? Matulog ka lang ng mabuti, at pagkagising mo, anong nangyari? Recharge ka na. Tama po ba? Pag napagod ang katawan mo, itulog mo lang yan ng mabuti, nanay. Pag may patutod kang manyaman, kagising mo, okay na ka. Pero merong isang kapaguran na kahit itulog mo ng itulog yan, pagod pa rin. At ano yun? Kapaguran sa ating kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus sa verse 29, take my yoke upon you and learn of me,
For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls, at makakasumpong ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Question, what is soul? What is soul? Ano ba ang kaluluwa? The soul is your thought. The soul is your emotion. The soul is your will. Ulitin ko yun. Ito yung ibig sabihin ng soul. The soul is your thought. The soul is your emotion. And the soul is your will. Ang kaluluwa ay ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin, at ang iyong mga pagpapasya. Tanong ko ngayon dito, ano ba ang mga pangangailangan ng iyong kaluluwa? Ano ba ang pangangailangan ng iyong kaluluwa? 3 things, 3 bagay na kailangan ng iyong kaluluwa. Ano ang mga to? 3 bagay, ha? Your soul needs forgiveness. Your soul needs fulfillment. Your soul needs love. Ulitin ko, 3 bagay na kailangan ng iyong kaluluwa. Your soul needs forgiveness. Your soul needs fulfillment. Your soul needs love. Alright, mauna tayo dun sa forgiveness. Kailangan ng iyong kaluluwa, kapatawaran. Buksan po ninyo ang inyong Bible sa Ezekiel chapter 18 verse 4. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kasi sa pagsasalita ko, hindi nyo po napapasin. Hindi ako nagsasalita na wala tayong reference sa salita ng Diyos. Importante, pag nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabase tayo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ezekiel chapter 18 verse 4. Tignan po ninyo dyan. Say amen kapag nakita nyo nga po. Okay, amen? Ezekiel chapter 18 verse 4. Okay, basahin ko po. Etong sinasabi dyan. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yung last na sinabi niya, ulitin ko, sabi niya, the soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa na nagkakasala, ito ay mamamatay. Ang tanong, paano ba namamatay ang kaluluwa? Sister Del, paano kaya namamatay ang kaluluwa? Hello? Sir Klang, paano kaya namamatay ang kaluluwa? Etong sagot, kapag ito ay nahiwalay sa Diyos. Because death means separation. Yun ang ibig sabihin ng death. Death means separation, pagkakahiwalay. When your soul is totally, eternally separated from God. Yun din ang ibig sabihin nung for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totally, eternally separation from God. Ganun kabigat. Ganun kaseryoso ang bayad ng kasalanan. Ngayong maging pa mga kapatid, di na ako magpipreach, magtiteach din ako. Okay, kaya importante meron tayong natututunan, meron po tayong naririnig ngayong maging to na pwedeng maging kapaki-pakinabang sa atin sa buhay po natin. Alright? Okay, etong tanong ko ngayon. Anong sistema ang ginagamit ng Diyos sa pagpapatawad niya sa kasalanan ng tao? Maliwanag ang tanong. Anong sistema ang ginagamit ng Diyos sa pagpapatawad niya sa kasalanan ng tao? Is it by our words or by blood? Okay, ito yung tanong, ha? Anong sistema ang ginagamit ng Diyos sa pagpapatawad niya sa kasalanan ng tao? Is it by our words, sa pamamagitan ba ng ating mga salita o sa pamamagitan ng dugo? Sagutin natin sa Bible. Hebrews 9:22. Pakibasa po natin, babasahin po natin, okay? Hebrews chapter 9, verse 22. Ano sabi dyan? Okay, nakita nyo na po ba? Hebrews 9:22. Sabi dyan, and almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Ulitin ko yung last na sinabi.
Without shedding of blood is no remission sa Tagalog. Kung walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran. So, ang sistema na ginagamit pa lang ng Diyos sa pagpapatawad sa kasalanan, hindi yung Lord, patawad. Wala doon. Andun sa dugo. Sabi, kung walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran. Kaya yung mga Old Testament people, yung mga tao sa Old Testament, pagod na pagod, bigat na bigat. Araw-araw, they need to go to the temple, may bit-bit na mga hayop, mag-aalay para sa kanilang kapatawaran. Araw-araw kasi, Brother Gomez, nagkakasala ang tao, tama mo ba? Araw-araw, nagkakasala ang tao. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Tama? At dahil nga ang sistema na ginagamit ng Diyos sa pagpapatawad sa mga kasalanan ay dugo, they need to offer. Kaya yung mga tao noon, yung audience ni Jesus Christ noon, sabi niya, lumapit kayo sa akin, ito, napapagod sila, nabibigatan sila sa when it comes sa kanilang kapatawaran. Kasi kailangan, isipin niyo kung ngayon, ngayon, applicable pa rin yun dito ngayon. At yung tao, yung templo, bibit-bit kang animalis, mag-offer ka, matitang daya, yan, maging kapatawaran mo. Di ba? Alright. But the time na bumaba dito sa lupa ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao. At nung nakita siya ni John the Baptist, anong sabi niya? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sabi, masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang dugo ng mga hayop, hindi kayang alisin ang kasalanan ng mga tao noon. Ang kailangang gawin ay takpan ang mga ito, ha? Tingnan niyo, ha? Ito yung pagkakaiba ng mga dugo ng hayop sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Yung mga dugo ng mga hayop noon, ang kailangang nilang gawin, takpan ang kasalanan, pero hindi nila kayang alisin ang kasalanan ng tao. Alright, okay. Etong tanong ko, ilang beses po ba namatay at nag-alay ng kanyang dugo ang ating Panginoon Jesus? Question, ilang beses po ba na namatay si Jesus at nag-alay ng kanyang dugo? Sino po? Anong sagot? Once. Minsan lang. Alright, okay. Next question. Anong klaseng katubusan ang na-accomplish ni Jesus dun sa krus para sa atin? Okay? Anong klaseng katubusan ang na-accomplish ni Jesus dun sa krus para sa atin? Palagay ninyo. Ito sagot. Eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Saan natin mababasa yan? Hebrews 9:12. Tingnan po ninyo. Hebrews 9:12. Okay? Hebrews 9:12. Sabi dyan, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained, eternal redemption for us. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, nakuha niya ang walang hanggang katubusan para sa atin. Therefore, dahil walang hanggang katubusan ang na-obtain ni Jesus para sa iyo, therefore, eternal forgiveness, walang hanggang kapatawaran ang pwede mong tanggapin mula sa Kanya. Anong ibig sabihin no, Sister Pau? Na walang hanggang kapatawaran ang pwede mong tanggapin mula kay Kristo. Ito ang ibig sabihin nun. That means your past sins, your present sins, and even your future sins were already settled and forgiven because of the blood of Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Narinig niyo mga kapatid? Dahil eternal redemption yung na-accomplish ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, therefore, eternal forgiveness, walang hanggang kapatawaran ang pwede mong tanggapin mula sa Kanya. Nang ibig sabihin nun, yung mga nagdaan mong kasalanan, yung ngayon mong kasalanan, at yung madarating mo pang kasalanan, hindi mo pa nagagawa, lahat ng mga yun na settled na, tinatawad na dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo. And that is the beauty and amazingness of the gospel. Hello? Yun ang kagandahan at kamangha-mangha
sa Ebanghelyo. Tanong ko po sa inyo ngayong umagang to, let me ask this question. Ikaw ba'y na kay Kristo? Yes or no? Yes. Ulitin ko ito tanong, ikaw ba'y na kay Kristo? Yes or no? Yes. Okay. Kung yes, in Christ, you are forgiven. Kay Kristo, ikaw ay pinatawad. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay ito, in Christ, come on, in Christ, I am forgiven. Wow. Grabe, no? Yun ang katotohanan, kapatid, nasa salita ng Diyos yan. Na kay Kristo, ikaw ay pinatawad. Okay, another need ng ating kaluluwa. Your soul needs fulfillment. Ang iyong kaluluwa, kailangan niya ng kaganapan. Fulfillment sa Tagalog, kaganapan. Mark chapter 8, verse 36. Mark chapter 8, verse 36. 36 po. Mark, sa Tagalog, Marcos 8:36. Pakinggan ninyo mabuti ito, mga kapatid. Huwag niyong hayaan na aalis kayo sa lugar na ito, wala kayong bitbit sa mga salita ng Diyos. Na walang magpapabago ng kaisipan natin at ng puso natin mula sa salita ng Diyos. Ako kasi naniniwala ako, ang salita ng Diyos is not just informational eh. Do you agree with that? Yes. Ulitin ko, ang mga salita ng Diyos, hindi lang siya informational, yung na-inform lang tayo. But yung salita ng Diyos, it is transformational. Nagpapabago ito ng ating buhay. Alright. So, Mark 8:36. Tingnan po ninyo. Sabi dyan, basahin ko, sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Ulitin ko. Sa English, sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Sa Tagalog, ano ang pakikinabangan ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo, kayamanan, katanyagan, karangyaan, posisyon, at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pero magpakinabang? Wala. Ang sagot, wala doon. Walang pakinabang. Grabe, no? Merong isang sikat na karakter sa Bible na ang pangalan niya ay King Solomon. Sino nakakalam sa kanya? King Solomon, Haring Solomon. Pakitaas ng kamay, sino nakakalam kay Haring Solomon? Pakitaas. Ilan lang? Nanay Rose, kilala niyo po pa si Haring Solomon? Haring Solomon. Okay, si Haring June. Si Sir Sarah, Haring Solomon. Haring Solomon, okay? Haring Solomon, anak siya ni Haring David. Okay. Haring Solomon, he is the wealthiest and wisest person that ever lived. Yun si Haring Solomon. He is the wealthiest and wisest person that ever lived. Siya ang pinakamayaman at pinakamatilinong tao na nabuhay sa mundo. Alright. Kunting marites lang patungkol kay Haring Solomon. Para sa mga babae, naging babaero po dito. Okay? Kunting marites lang. Alam niyo po bang si Haring Solomon, naka 300 siya na asawa? Naka 300 siya na asawa. At bukod dun sa 300 niyang asawa, naka 700 siya ng mga kabit. Grabe. Brother Jun, wow, di ba? Grabe. Kung titingnan mo, kota siya eh. Pero hindi lang siya kota. Kota. Tama mo ba? Yun yung background ni King Solomon. Naka 300 na siyang asawa, bukod sa 300 na asawa, nagkaroon pa siya ng 700 na kabit. Grabe. Kung i-imagine ko yun, paano kaya magagawa niya? Di ba? Na ulang-dalan ding asawa na, nakasal niya kareta nga nung dalan na reta, kaya ba datang 700, kabit na reta. Di ba? Okay. At bilang isang dakilang hari, si Haring Solomon, marami siyang nakampi sa buhay. Okay, bilang hari na si Haring Solomon, marami siyang na-accomplish sa buhay. Marami din siyang na-achieve. Okay, yan syempre, hari eh. Tapos, bukod sa hari na, siya pa yung pinakamatilino, siya pa yung pinakamayaman. So, dahil dun sa ganung characteristic niya, eto, marami siyang na-accomplish, marami siyang na-achieve. Pero sa kabila ng lahat ng yon, meron siyang naging realization sa buhay. Anong naging realization niya sa buhay? Makikita natin, mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8. Tignan po ninyo. Ecclesiastes chapter 12
verse 8. Ang sabi niya dyan. Nakita niyo na po ba? Ecclesiastes. Sa Tagalog, sa Tagalog yung Ecclesiastes, mangangaral. Tama? Mangangaral. Ecclesiastes chapter 12 verse 8. Ito po sabi niya dyan. Vanity of vanities. All is vanity. Ulitin ko yun. Sabi niya, ito yung realization niya, ha? Vanity. Sa kabila ng lahat ng mga accomplishment niya sa buhay, sa kabila ng lahat ng mga na-achieve niya sa buhay, etong realization niya, sabi niya, vanity of vanities. All is vanity. Walang kwenta ng mga walang kwenta. Lahat ay walang kwenta. Ha? Grabe, ano? Dati G, naka 300 siyang asawa, tapos 700 nakabit. Tapos bukod doon, ang yaman-yaman niya, ang tali-talino niya. Pero sabi niya, walang kwenta lahat. Listen to this. God designed an empty space sa bawat puso ng mga tao. Nagdisenyo ang Diyos ng empty space sa bawat puso natin. At walang anumang bagay dito sa mundo ang makapagpupuno sa espasyo na yon. Pakinggan niyo yun, kapatid. Ulitin ko ito, ha? Nag-design ang Diyos ng espasyo sa puso ng bawat sa puso natin. Espasyo. Space. Okay? Na kahit anong bagay dito sa mundo, hindi kayang punuin yung espasyo na yun. Only Jesus, only Him can satisfy that space on your soul. Tanging si Jesus lamang ang makapagpupuno ng espasyong iyon. I heard this sa mga ibang preachers na sabi nila. Narinig ko ito sa mga ibang preachers, sabi nila ganito. Maaring meron ka ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, pero kung wala si Kristo sa iyo, anong meron ka? Sagot. Ulitin ko, ha? Sabi ng mga ibang preachers, maaring lahat ng bagay dito sa mundo meron ka, pero kung wala si Kristo sa iyo, ano talaga ang meron sa iyo? Wala. Nothing. At kung si Kristo naman ay nasa iyo, anong meron ka? You have everything. Wow. Yeah? Kaya dito sa church, we're singing that song. Alam nyo itong song na to. Jesus is all the world to me. Paano kasi yung katang yun? Sabi niya, Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him, I would fall. Diba? When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Kaya nga, si Kristo siyang lahat-lahat sa atin. Ulitin ko itong tanong na to. Ikaw ba'y na kay Kristo na? Yes or no? Yes. Okay. Kung ikaw ay na kay Kristo na, in Christ, you are complete. Kung na kay Kristo ka na, ikaw ay kompleto na. Makikita niyo yan sa Colossians chapter 2, verse 10. Sabi nga po natin na sabay-sabay ito. In Christ, come on, in Christ, I am complete. Amen. Sabihin po natin sabay-sabay. Pinaniniwalaan nyo, sabihin nyo, in Christ, I am complete. Amen, amen. Alright. Another need ng iyong kaluluwa. Your soul needs love. Okay? Tatlong bagay lang. Sabi ko sa inyo na kailangan ng ating kaluluwa. Una, ano kasi? Your soul needs forgiveness. Tapos yung sa, your soul needs fulfillment. Tapos ito yung pangatlo, your soul needs love. Kailangan ng kaluluwa mo pagmamahal. Would you agree with me with this, mga kapatid? Mag-agree ba kayo sa akin sa sasabihin ko to? We all long to be loved. We all long to be loved. Sa Tagalog, lahat tayo ay naghahangad na tayo ay mahalin. Totoo ba yan? Nag-agree po ba tayo mga kapatid? Na lahat tayo ay naghahangad na tayo ay mahalin.
Salamat sa pagmamahal ng ating mga magulang. Tama? Salamat sa pagmamahal ng ating mga kapatid. Salamat sa pagmamahal ng ating mga kaibigan. Salamat sa pagmamahal ng inyong mga asawa. Kung may mga asawa po kayo, salamat sa pagmamahal nila. Tama? Salamat sa pagmamahal ng inyong mga anak. Kung may mga anak po kayo. Pero tandaan po natin to. May limitasyon, may hangganan ang pagmamahal ng tao. Hanggang dito sa lupa lang yan. Do you agree with that, mga na may hangganan, may limitasyon ang pagmamahal ng tao. Hanggang dito lang sa lupa yan. Alani mabo eh. Kailangan orang kaya katamkin, kailangan orang tayo nga rito. Ha? So, anyang mo, mapila, sige, we can feel, we can have their love. Yapi sabi kaya kayo, may limitasyon, may hangganan yung pagmamahal ng tao. But the greatest lover of your soul is none other than our Lord Jesus Christ. Ang dakilang manginibig ng iyong kaluluwa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. May tanong sa Bible na ang sabi, who shall separate us from the love of Christ? Sa Tagalog, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Then Apostle Paul answered this question with a strong conviction na sabi niya, for I am persuaded, I am very sure, that neither death, hindi ang kamatayan, nor life, hindi ang buhay, nor angels, hindi ang mga anghel, nor principalities, hindi ang mga pamunuan, nor powers, hindi ang mga kapangyarihan, nor things present, hindi ang mga bagay sa kasalukuyan, nor things to come, hindi ang mga bagay sa hinaharap, nor height, hindi ang kataasan, nor depth, hindi ang kalaliman, nor any other creature, hindi ang anumang nilalang ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Ikaw ba'y nakay Kristo na? And if you are in Christ, you are dearly and eternally loved by God. Wow! Hallelujah! Kung ikaw ay nakay Kristo na, kapatid, you are dearly and eternally loved by God. Kung pinaniniwalaan niyo ito, mga kapatid, sabihin natin, in Christ, I am dearly and eternally loved by God. Wow! Message po natin ngayong umaga ito. In Christ and in His finished work, there is rest. Kay Kristo at sa Kanyang tinapos na trabaho, may kapahingahan. As I close this message, iwan ko sa inyo itong last statement na ito. Patapos na po tayo. After po pala nito, magkakaroon tayo ng breaking of bread. Alright. As I close this message, iwan ko sa inyo itong last statement na ito. Sa pagharap mo sa mga sitwasyon at dagok sa buhay mo, pakinggan nyo ito, mga kapatid. Last statement po ito bago po tayo mag-close. Sa pagharap mo sa mga sitwasyon at dagok sa buhay mo, chill lang. Relax lang. Sagot ka ni Kristo. Kung ano mang pinagdadaanin natin sa buhay, kapatid. Kung ano mang mga struggle, nakaka-stress, nakaka-pressure, di ba? Kasi ano man ang mga hinaharap natin yan, ng mga sitwasyon, hamon ng buhay, chill lang. Relax lang. Sabi nga natin, chill lang. Relax lang. Sagot ka ni Kristo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsitayo.